beloved Boss Mike Cervera. Tingnan mo ha. Kaya etong sinasabi ni ni Pulong, mga kababayan ko na naman. Ito. Congress At pinagtatawanan mo ngayon etong si Pulong Duterte na ang sinasabi kasi niya ay wag na daw siyang tawaging congressman. Ay, hindi naman niya deserve na tawaging congressman, ah. Kasi nga, Nima, ganito yan. Buti na nga lang inamin niya, eh. Ganito yan. Deserve na naman talaga na hindi tawaging congressman, ano? Dahil nga hindi naman maramdaman. Parang yung kapatid niya, dapat hindi na tinatawag na busy, eh. Di ba? Dapat tawagin na lang talagang Chucky, Buday, o baklang boksingero, gano'n, ano? Galit ka ng tinawag na Chucky. Ito, pakinggan natin. isang member of Congress wag na daw siya tawaging congressman. Ano na raw? Kasi nadadamay daw yung pangalan niya sa hindi magandang imahe ng ng mababang kapulungan. Ba't siya pumasok? Ito ang sinabi ni Congressman. Kita mo, binabastos na lang siya. Sabi, wag na daw siyang tawaging congressman. Bakit nga ba siya pumasok sa politika pa kung gano'n rin naman pala? Nadadamay daw yung pangalan niya sa mga hindi magandang ginagawa ng ibang congressman. Siya lang naman yung mayroong ginagawang hindi maganda, eh. Teka muna, mukhang mas nadadamay sila dahil sa'yo. Kaya nga, eh. Na pag na-associate kay Pulong Duterte tulad ng mga yap, ano nangyayari? Di ba? Ang sama-sama. Pag sinabing congressman, naalala namin ang 51 million. Diba? Pag sinabing congressman, naalala namin. Kaya, di ba? Tuloy. Pulong Duterte. At sinabi niya to doon mismo sa snowy Hague kung saan sila ay nandoon at least ilang mga kaanak po ng dating Pangulo. So aside from yung tungkol sa allergic siya na siya tawaging congressman, agad siyang sumagot at pinakita yung pagkainis tungkol sa impeachment na nakaambang na daw laban sa kanyang kapatid. So yun ay unahin nating soundbite. Kaulat og election, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. Tingnan nyo mga kababayan ko. Ito, sa lahat mga kababayan ko, mapunta man ng ibang bansa, mapunta man ng kahit man lang magtagalog sana. Di ba? Kahit man lang magtagalog sana, mga kababayan ko, para bang hirap na hirap talaga to, eh. Hindi ba niya naiintindihan na hindi lahat ng mga Pilipino sa mampanig ng mundo ay nakakaunawa ng salita nila? Dito ka magsalita nila. Di ba? Ayan, tingnan nyo mga kababayan ko. Iba, eh. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo. Di ba? Kung ano-ano sinasabi. Bakit ganun, mga kababayan ko? Hindi ba na pagsasabihan ng mga nagmamagaling ng mga vlogger ni Duterte itong si Pulong? Na ang salita, mga kababayan, hindi naman natin siya pinipigilan na magbisaya doon sa kanilang lalawigan. Doon sa Davao City. Pero mga kababayan ko, kapag lumayo ka na, o kaya napunta ka na sa lugar, baka naman maaari na managalog ka na lang kung hirap ka rin mag-English katulad namin ni Mima. Diba? Diba? Hindi totoo. Kasi ang Tagalog, ang punteriya natin to hindi naman ibang lahi. Diba? Ang punteriya natin ay yung mga kababayan natin Pilipino at ang pambansang salita natin para magkaintindihan tayo ay Tagalog. Hindi naman Bisaya, eh. Diba? Dito ako magsalita. Diba? Para yung mga, ayan, dumadami na. Ayan. Ayun mo. Yun po yun, mga kababayan ko. Sige, tuloy. So yun. Ay, hintayin na lang daw ang eleksyon kesa... Kita mo, buti na lang. Yung dalawang nanditong anchor sa magkabila, nakatunganga. Hindi, kasi nga, hindi nga naiintindihan. Buti pa si Mima. Si Mima, Bisaya yan, eh. Diba?
Pero teka muna, paano naman yung mga Ilocano, yung mga Kapampangan, mga Tagalog? Kahit Bisaya po sa Lima, nagsasalita ako ng Tagalog. Kasi yun yung pinaka-language ng mga Pilipinas. Oo. Oo, yan yung dialect Diba? na, Yung dialect oh, natin. di ba? Oo. Para nang sa ganun, tayo, magkaunawaan. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka? Itong si Pulong, si Baste, hindi pa na-interview ng foreign media? Di ba? Paano interview? Eh, Hindi naman ulo. Paano interview? Puro Bisaya ng Bisaya. Kung ganun lang pala yung mga inanaing ninyo, ay pang inyo lang, dyan na lang kayo, wag na kayong pumasok sa nasyonal. Di ba? Dapat di ba? Kahit na pang local, hindi sila bagay. Hindi, yun na nga. Kaya tapos na naisip pa nila na magnasyonal. Ito naman si Sara, pilit na pilit pa. Hindi naman niya maitago yung pagiging luka-luka niya. Dapat na po na talaga, boss, na para na yan sa pag-iigantit sa kanyang kanyang abay. Hindi naman niya tatakbo bilang presidente ng wala lang. Tatakbo yan sa yan instrument kasi hindi niya makagabi kay Pilipinas. Hindi nyo ba kilala to si Mima Alicia? Ito ang nagpataob kay Maharlika. Follow nyo siya, puntahan nyo sa kanyang channel. Di baling maubos na kayo lahat dito. Mag-subscribe lang kayo sa kanya. Selos daw. Sino? Yan o, pilit ko ka. Ah, Yan. ito? Taas yan. To. Oo, selos daw. Sino yung katabi ng Boss Mike nagsisya? Ay! Dali. Bobo talaga Ay, si sabi mo. Boss. Available na sa Monday. Si Mima kasi lilipat na dito. Available na yung aming kondo. Dito Yung, lang ako palagi. yung aking tirahan. Yung background ko, time lang tayo. Hindi. Yung aking tirahan, room 1002. Alam mo ba yung tirahan? Doon talaga yung aking tirahan. Sa lahat ho ng mga gustong hindi, grabe! Ano yun? Sa lahat ng gustong magpatira? Hindi! Sa lahat ho ng gustong tumira. Oo. Mali naman yung tirahan tapos sa lahat ng gustong magpatira. Sabi niyo po lang natin na magpapano sa makamit. Kaya nga, di ba? Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya si Aling Marikit, tawa ng tawa rito eh. Ayun trip ng kapatid ni Boy Bay, Banat. Oo! Eto na. Doon mo po, dinadala mga chicks. Oo! Ngayon, mga kababayan ko, eto pa. Ulitin ko mga kababayan, nawawala tayo sa topic. Ang Davao City ay mga kababayan ko, hindi nyo masasabi na perpekto talaga. Kaya wag niyong gagamitin na niligtas ni Manong ni Duterte, ni Digong, ang milyon-milyon sapagkat hindi niya naligtas sa droga yung Davao City mismo. Sige nga ho. Baka sabihin niyo naman, kasi hindi siya yung mayor. So wala kayong bilib sa mga anak at apo. Dahil ang mga naninilbihan dyan ngayon, ang mga congressman, apo ni Duterte, anak ni Pulong. Kapatid ni Pulong, ang acting mayor. So ibig sabihin, wala talagang mga silbi tong mga anak na ito, no? Isama nyo na si Sara Duterte na vice presidente. Hindi ko lang talaga yung pinaka-source nila sa lahat eh. Mas nung nawala si Nicole, lahat sila bagsak eh. Si Nicole, totoo naman na naglalaro sa politika. Pero yung sinasama Duterte, kita naman natin na namumulitika. Correct. So, malinaw ho yan. Our beloved Boss